Sinabi niya sa akin na kailangan niya ng pahinga. Isang weekend kasama ang mga kaibigan kong babae. Sabi niya na may kasamang pilit ng ngiti na hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Gusto kong maniwala, gustong-gusto ko talaga. Gusto kong patahimikin ang kaba na ilang linggo nang lumalaki sa loob ko. Ang kutob na gumigising sa akin tuwing 3:00 ng madaling araw na mabilis ang tibok ng puso at puno ang isip ng mga senaryong mas gugustuhin kong hindi isipin. Pinanood ko siyang mag-empake sa maliit niyang maleta. Bawat kilos niya ay presiso, halos mechanical. Dala niya ang paborito niyang pabango, yung niregalo ko sa kanya noong anniversary namin, at yung blusang seda na kulay garing na hindi ko pa nakikitang sinusuot niya. Nagtaka ako. Kailan niya yon binili? Bakit hindi niya yon sinusuot kapag kasama ako? Sunod-sunod ang mga tanong sa isip ko. Pero nilunok ko lahat sa takot na magmukhang nagseselos, mapagkontrol o paranoid. Nang yumuko siya para halikan ako bago umalis, naramdaman ko ang pagkakaiba. Isa itong halik ng pamamaalam. Oo, pero hindi yung klase ng halik na ibinibigay namin sa isa't isa dati. Ito ay malamig, kalkulado. Parang pagtupad lang sa isang obligasyong hindi komportable pero kailangan. Daplis lang ang labi niya sa labi ko at sa sandaling iyon, alam ko na sa isang katiyakang nanlamig sa dugo ko na may bagay na nagbago sa pagitan namin na hindi na maibabalik. Ang tunog ng pag-aalis ng kotse niya sa kalye ay umalingaw-ngaw sa pandinig ko kahit matagal na siyang nawala sa paningin ko. Naiwan akong nakatayo sa pinto, nakatitig sa bakanting espasyo kung nasaan ang kotse niya. Ramdam ang bigat ng katahimikan ng bahay na bumagsak sa akin na parang mabigat na kumot. Ang tahanan namin, na dating puno ng tawanan at kwentuhan hanggang madaling araw, ay parang isang musoleo na ngayon. Nang gabing iyon, umupo ako sa mesa sa kusina. Tanging ang mahinang ilaw mula sa range hood ang kasama ko. Binuksan ko ang cellphone ko, nagkukunwaring tinitingnan ang mga mensahe sa trabaho, balita, kahit ano para lang maiba ang isip ko. Pero may isang app doon na ilang buwan nang nakatago sa isang folder na bihirang-bihira kong buksan. Ininstall ko yon nung nagsimula siyang umuwi ng gabi, nung ang mga dahilan na traffic at natagalan sa meeting ay nagsimulang maging masyadong madalas. Sinumpaan ko sa sarili ko na para lang ito sa kapayapaan ng isip ko, para makatulog ako ng mahimbing dahil alam kong ligtas siya. Hindi ko akalain na gagamitin ko ito sa ganitong paraan. Nanginginig ang mga daliri ko habang pinipindot ang icon. Umiilaw ang screen na nagpapakita ng mapa ng lungsod. At nandun ito, ang pulang tuldok na kumakatawan sa kotse niya. Wala siya sa anumang romantikong cabin sa bundok. Wala siya sa isang luxury spa o sa bahay ng best friend niyang si Lucy sa poblasyon. Ang tuldok ay hindi gumagalaw sa isang direksyon na agad kong nakilala. Isang maliit na bahay sa kabilang bahagi ng lungsod, sa Project 6, Quezon City. Ang bahay ni Marco, ang dati niyang asawa. Para bang may humigpit na kamao sa paligid ng puso ko. Ang hangin ay naging makapal, mahirap hingahin. Nirefresh ko ang page 1 beses, 2 beses iniisip na baka error lang sa GPS, isang system failure. Pero sa bawat pag-update ng screen, nandun pa rin ang pulang tuldok, kumikislap, na parang bukas na sugat sa digital na mapa. Hindi ako natulog ng gabing yon. Hindi ko kaya. Nanatili ako sa sofa. Hawak ang telepono, ina-update ang app kada 15 minuto. Ang tuldok ay hindi gumalaw. 1:00 ng madaling araw nandoon pa rin. 3:00 nandoon pa rin. 5:00 ng madaling araw habang ang langit ay nagsisimula nang magliwanag sa kulay lila at kahel. Ang kotse ng asawa ko ay nakaparada pa rin sa bahay ng lalaking naging asawa niya bago niya ako makilala. Ang bawat oras na lumilipas ay parang kutsilyong lalong bumabaon. Ang imahinasyon ko ang naging pinakamatindi kong kalaban. Nakikita ko siya sa mga bisig nito, tumatawa ng tawang dati ay para sa akin lang. Nai-imagine ko siyang suot ang blusang seda na hindi niya kailanman isinuot para sa akin. Dumudulas sa katawan na akala ko ay kilalang kilala ko. Naisip ko ang pabango niya na humahalo sa amoy ng kumot ng ibang lalaki, ang mga kamay niya na humahaplos sa balat na hindi sa akin. Ilang beses na itong nangyari. Ilang dinner kasama ang mga katrabaho ang totoong mga gabi kasama siya. Ilang beses niya akong hinalikan sa pisngi at tumakbo sa mga bisig nito pagkalabas niya ng pinto. Nilalamon ako ng mga tanong, sunod-sunod, parang mga along humahampas sa bato. Naisip ko ang lahat ng pagkakataong ipinagtanggol ko siya,
Kapag nagpaparinig ang nanay ko na may kakaiba sa kilos niya, stress lang sa trabaho, sabi ko sa kanya. Kailangan niya ng space. Giit ko. Ngayon para akong tanga, isang kompletong gago na naging sobrang bulag sa pag-ibig. Kaya hindi ko nakita ang malamang ay matagal nang pinaghihinalaan ng lahat. Naalala ko ang huling pagkakataon na sinubukan kong makipagtalik sa kanya. Halos 3 linggo na ang nakalipas. Tinanggihan niya ako, sinabing pagod na pagod siya, masakit ang ulo niya. Ngayon, iniisip ko kung ang pagod na yon ay galing sa pagsama sa ibang tao. Ang galit ay nagsimulang humalo sa sakit, lumilikha ng isang bagong emosyon, isang hindi ko nakikilala sa sarili ko. Nang tuluyang sumikat ang araw na nagbibigay liwanag sa sala namin ng gintong kulay na dati ay napakaganda sa paningin ko, may naramdaman akong nagbago sa loob ko. Ang sakit ay nagsimulang magbago. Hindi lang ito kalungkutan o galit. Ito ay determinasyon. Isang malamig at malinaw na katiyakan na humihiwa sa pagkalito. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko, na pinangakuan ko ng buong buhay ko, na pinlano kong maging ina ng mga anak namin at makasama hanggang pagtanda, ang babaeng iyon ay naging estranghero. O baka, at ito ang pinakamasakit, baka hindi ko talaga siya nakilala. Baka ang babaeng minahal ko ay isang pag-arte lang. Isang papel na ginampanan niya ng perpekto hanggang sa magsawa siya sa dula. Tiningnan ko ang wedding picture namin sa estante. Yung kung saan nakasandal siya sa akin na parang hindi niya kayang isipin ang buhay na hiwalay sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa inakala kong tunay na pag-ibig. Ngayon, iniisip ko kung ang kaligayahang iyon ay naging totoo ba o kung nakita ko lang ang gusto kong makita. Tumayo ako mula sa sofa, manhid ang mga binti. Masakit ang katawan sa gabing walang tulog, pero may nagbago sa akin. Hindi na ako ang durog na lalaking nakatuklas ng kataksilan, ilang oras lang ang nakalipas. Tumingin ako sa salamin sa pasilyo at nakita ko ang ibang tao. Isang taong naloko, oo, pero isang taong hindi mananatili sa sahig na umiiyak. Hindi ako magmamakaawa na bumalik siya. Hindi ko sisirain ang sarili ko sa paghingi ng mga paliwanag na alam kong mas marami pang kasinungalingan. Hindi ko hahayaang gawin niya akong isang kaawa-awang biktima ng kanyang panloloko. Kung pinili niyang itayo ang kastilyong ito ng kasinungalingan, sisiguraduhin kong makikita ng lahat kung paano ito guguho. Kinaumagahan, sumakay ako sa kotse na may iisang bagay sa isip ko. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Ang pulang tuldok sa screen ay hindi sapat. Kailangan ko ang kumpirmasyon na dumarating lang kapag hinarap mo ang katotohanan, walang filter. Walang komportableng distansya ng teknolohiya. Sinabi ko sa sarili ko na dadaan lang ako. Titingnan ko ang kotse at aalis na. Na hindi ako gagawa ng eksena. Na hindi ako kakatok sa pinto na parang isang baliw na seloso sa isang murang teleserye. Pero habang nagmamaneho ako sa mga kalye ng Maynila, sa karaniwang traffic ng Sabado ng umaga at sa tirik na araw, ramdam ko ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang Project 6 ay isang tahimik na lugar. Mga bahay na may maliliit na hardin at mga kalyeng may linya ng mga puno. Ang tipo ng lugar kung saan namamasyal ang mga pamilya tuwing linggo at nagbabatian ang mga magkakapit-bahay. Nakakatawang isipin na sa isang lugar na mukhang inosente ay magaganap ang pinakamatinding kataksilan sa buhay ko. Nang lumiko ako sa kalye nila, nakita ko agad ito. Ang pilak na kotse ni Claire ay nakaparada sa driveway na para bang may karapatan itong maparoon. Na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Hindi ito nakatago sa isang eskinita, walang anumang pagtatangkang magtago. Nandoon lang ito, kitang-kita, walang kahihiyang tapat sa panloloko nito. Binagalan ko ang takbo ng hindi tuluyang humihinto. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas na naririnig ko sa aking mga tainga. At pagkatapos ay nakita ko siya. Sa isang bintana na bahagyang nakasara ang kurtina, nakita ko ang anino niyang gumagalaw sa loob ng bahay. Nakasuot siya ng robe na hindi ko nakilala. Yung tipo ng damit na hindi dinadala ng isang babae sa bahay ng iba nang hindi sinasadya. May hawak siyang tasa ng kape, naglalakad ng may pamilyaridad ng isang taong alam na alam kung nasaan ang bawat bagay. Ang dumurog sa akin ay hindi lang ang makita siya doon. Ito ay kung paano siya tingnan. Relax. Payapa. Nakangiti siya habang may tinitingnan sa kanyang telepono. Marahil ay nagbabasa ng mensahe. May gaan sa kanyang mga kilos na hindi ko nakita sa kanya sa loob ng maraming buwan kapag kasama ko siya. Kapag kasama niya ito,
Siya ang bersyon ni Claire na akala ko ay nawala na magpakailanman. Kapag kasama niya ito, masaya siya. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Ang mga kamay ko ay humihigpit sa manibela na namuti ang aking mga buko. Hindi ako pwedeng manatili doon. Kung mananatili ako, may gagawin akong pagsisisihan ko. Sisigaw ako, iiyak, o mas malala pa, magmamakaawa. At napagdesisyunan ko na hindi iyon mangyayari. Ang daan pabalik sa bahay ay malabo. Hindi ko matandaan kung dumaan ako sa mga traffic light o kanto. Naka-autopilot ako, ang isip ko ay paulit-ulit na pinapatugtog ang imahe niya sa bahay na iyon, sa robe na iyon, na may kapayapaang hindi na niya ibinabahagi sa akin. Nang makarating ako sa aming apartment sa BGC, umupo ako sa kotse nang parang ilang oras ngunit malamang ay ilang minuto lamang. Tiningnan ko ang gusali kung saan binuo namin ang aming buhay. Third floor balkonahe na may mga halaman na inaalagaan niya tuwing linggo. Mula sa labas, mukha itong tahanan ng isang masayang mag-asawa. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan, bawat hakbang ay parang tone-tonelada ang bigat. Binuksan ko ang pinto at muli akong sinalubong ng katahimikan. Ang mga gamit niya ay nandoon pa rin, ang kanyang mga libro sa estante, ang kanyang pabango sa banyo, ang kanyang tsinelas sa tabi ng pinto. Lahat ay sumisigaw ng kanyang presensya. Ngunit wala na siya. Baka ilang buwan na siyang wala at masyado lang akong naging bulag para mapansin. Nagsalin ako ng whiskey. 11:00 pa lang ng umaga, pero wala akong pakialam. Umupo ako sa sofa sa sala, doon kung saan kami nanonood ng mga pelikula tuwing Biyernes ng gabi, magkayakap sa ilalim ng kumot at hinayaan kong lubusang bumalot sa akin ang sakit. Hindi tulad kagabi, na bago pa at matalim. Ito ay mas malalim na sakit. Yung tipo na dumarating kapag tuluyan ng lumubog ang katotohanan. Tiningnan ko ang wedding picture namin sa estante. Nagpakasal kami sa isang magandang garden sa Tagaytay na may tanawin ng bulkan at ang pinakaasul na langit na nakita ko sa buong buhay ko. Nakasuot siya ng simple ngunit eleganteng bestida at nang sinabi niyang, "Opo, tinatanggap ko." May mga luha sa kanyang mga mata. Totoo ba ang mga iyon? O isa lang akong kabanata sa kanyang kwento, isa na napagpasyahan niyang isara nang magsawa na siya sa takbo ng istorya? Naisip ko si Marco, ang dati niyang asawa. Nakilala ko siya minsan sa isang party maraming taon na ang nakalipas bago kami ikasal ni Claire. Mukha siyang normal na tao. Matangkad, may matatag na trabaho sa finance, madaling ngumiti. Lagi niyang sinasabi na ang kasal na iyon ay isang pagkakamali ng kabataan. Masyado kaming bata nang magpakasal, sabi niya sa akin. Hindi namin alam kung ano ang gusto namin. Ngayon iniisip ko kung tumigil ba siya sa pagmamahal dito. Kung baka ang kasal namin ang totoong pagkakamali. Kung baka ako ay isang bigong pagtatangka lamang na kumbinsihin ang sarili niya na kaya niyang maging masaya sa iba. Lumipas ang mga oras. Ang isang baso ng whiskey ay naging 2, tapos 3. Pero nakapagtataka, habang mas marami akong iniinom, mas lumilinaw ang isip ko. Ang sakit ay nagsimulang magbago. Hindi eksaktong galit. Mas komplikado pa doon. Ito ay pinaghalong dismaya, galit, at isang malamig, kalkuladong determinasyon. Hindi ko siya kokomprontahin pagdating niya sa bahay na magkukunwaring inosente at hihingi ng mga detalye tungkol sa weekend with the girls niya. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na magsinungaling muli sa harap ko, na makita akong umiyak, na maramdaman niyang may kapangyarihan siya sa mga emosyon ko. Hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang iyon. Tumayo ako mula sa sofa, nang may kalinawan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Pumunta ako sa computer ko at binuksan ang history ng GPS ng kotse. Bawat lokasyon ay nakarehistro, bawat hinto, bawat destinasyon. At nandoon ang lahat, nakalatag sa harap ko, na parang mapa ng kanyang kataksilan. Hindi lang pala ngayong weekend. Nangyari na rin noong Martes ng gabi, 2 linggo na ang nakalipas. Nangyari noong Huwebes na sinabi niyang pupunta siya sa gym. Nangyari sa bawat sandali na pinili kong magtiwala sa kanya. Dinownload ko lahat, bawat record, bawat data. Pagkatapos ay inaccess ko ang aming shared cloud storage account. Hindi masyadong maingat si Claire sa teknolohiya. May mga litrato doon na marahil ay akala niya ay nabura na niya sa kanyang telepono, ngunit automatikong na-backup. Isang hotel room na hindi ko nakilala, isang selfie kung saan makikita ang refleksyon niya sa salamin
At sa likod niya, ang anino ng isang lalaki na siguradong hindi ako. Nandoon din ang mga video. Maikli marahil ay aksidenteng na record at hindi na nabura. Ang tawa niya, yung tawa na dati ay paborito kong tunog sa mundo, ngayon ay para sa iba. Ang boses niya na bumubulong ng mga bagay na ibinulong niya rin sa akin dati. Bawat file ay isa pang saksak, ngunit dinownload ko lahat ng may sistema nang hindi hinahayaang makaramdam. May oras para sa sakit mamaya. Ngayon kailangan ko ng ebidensya. Inayos ko lahat sa mga folder ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang kumpletong kwento ng kanyang panloloko, dokumentado na may katumpakan ng isang piskal na naghahanda ng kaso. Habang ginagawa ko ito, may naramdaman akong kakaiba. Isang pakiramdam ng kontrol na matagal ko nang nawala. Pinaglaruan niya ako na parang isang papet, hinihila ang mga tali ayon sa gusto niya. Pero ngayon, hawak ko na ang gunting. Palubog na ang araw nang matapos ako. Ang gintong liwanag ng dapit hapon ay pumapasok sa mga bintana ng apartment. Pinipintahan ang lahat ng kulay kahel at pula, mga kulay ng apoy. Angkop na isip ko. Dahil ang gagawin ko ay eksaktong ganoon. Susunugin ang perpektong mundo na itinayo niya sa mga kasinungalingan. Hindi ako magiging marahas. Hindi ko siya sisigawan o sasaktan. Masyadong madali iyon, masyadong predictable. At ang ginawa niya ay nararapat sa isang bagay na mas detalyado, isang bagay na magpapaharap sa kanya sa mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon sa paraang hindi niya malilimutan. Naligo ako ng matagal, hinahayaan ang mainit na tubig na hugasan ang tensyon sa aking katawan. Nagahit ako, nagsuot ng malinis na damit. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang lalaking iba kaysa kahapon. Ang lalaking ito ay hindi magiging biktima. Ang lalaking ito ay may plano. Kinuha ko ang telepono ko at nagsimulang mag-text. Una sa nanay ni Claire si Marta, na laging mabait sa akin, na laging nagsasabing isa akong biyaya sa buhay ng kanyang anak. Tapos sa kapatid niyang si Sofia, na naging malapit ko ring kaibigan. Sa pinsan niyang si Valerie, na madalas pumunta sa bahay para makipagkwentuhan. Pati na rin sa tatay niya si Roberto, ang taong matipid magsalita pero may marangal na tingin. Nag-oorganisa ako ng isang surprise dinner para kay Claire ngayong linggo. Sulat ko. Ito ay isang espesyal na selebrasyon at gusto kong narito kayong lahat. Pakiusap, huwag kayong magsabi sa kanya. Gusto kong maging kompletong sorpresa. Mabilis ang mga sagot. Lahat sila ay natuwa. Excited na maging bahagi ng sorpresa para sa mahal nilang si Claire. Hindi nila alam na ang sorpresa ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanilang lahat. Makikita nila kung sino talaga ang babaeng matagal na nilang inilagay sa pedestal. Ang sumunod na 2 araw ay kakaiba. Naging aktor ako sa sarili kong buhay. Isang taong kumikilos sa bahay ng may layunin, ngunit hindi talaga naroroon. May bahagi sa akin na nasasaktan pa rin, durog, dumudugo sa loob. Ngunit ikinulong ko ito sa isang hiwalay na kompartimento, sa isang madilim na lugar kung saan hindi ito makakaistorbo sa kailangan kong gawin. Noong Sabado ng umaga, nirepaso ko ang bawat detalye ng plano. In-access ko muli ang GPS history. Sa pagkakataong ito ay nagprint ng kompletong record ng huling 3 buwan. Ang mga pattern ay malinaw kapag alam mo na kung ano ang hahanapin. Bawat Martes ng alas 7 ng gabi, ang kotse niya ay lumalabas sa address na iyon sa Project 6 sa loob ng eksaktong 2 oras. Mga Huwebes, minsan mas matagal. Mga paminsan-minsang weekend, tulad nito, nananatili siya buong gabi. 3 buwan. 70 araw ng kasinungalingan. 70 araw kung saan hinahalikan niya ako sa noo bago umalis, sinasabing mahal niya ako para lang dumiretso sa mga bisig ng ibang lalaki. Ang tindi ng panloloko ay nakakagulat. Hindi ito isang pagkakamali, isang sandali ng kahinaan. Ito ay sistematiko, pinlano, isinagawa ng may katumpakan ng isang taong nag-e-enjoy sa laro tulad ng pag-e-enjoy niya sa premyo. Ginugol ko ang maraming oras sa computer, inaayos ang mga file. Mas marami akong nahanap kaysa sa inaasahan ko sa cloud. Mga mensahe sa WhatsApp na automatikong na-backup, mga usapan kung saan pinaplano nila ang mga pagkikita, kung saan sinasabi nila ang mga bagay na nakakapasubasahin. Hindi na ako makapaghintay na makita ka, sulat niya. Ang mga sandaling ito kasama ka ang tanging tunay na bagay sa buhay ko. Bawat salita ay isang punyal.
Pero ang pinakamasama, ang talagang dumurog sa akin, ay ang makahanap ng isang litrato mula 1 taon na ang nakalipas. 1 taon. Nasa Baguio kami, ipinagdiriwang ang aming 3 anibersaryo ng kasal. Kinunan ko siya ng litrato sa may Burnham Park paglubog ng araw, na may hangin sa kanyang buhok at ang ngiting iyon na nagparamdam sa akin na ako ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Nang mismong gabing iyon pagkatapos naming magtalik sa aming hotel room, ipinadala niya ang litratong iyon kay Marco na may mensaheng, "Sana ikaw ang kasama ko dito sa halip na siya." Kinailangan kong tumayo at maglakad. Huminga. Sinuntok ko ang pader ng banyo ng malakas na dumugo ang aking mga buko. Ang pisikal na sakit ay isang pansamantalang ginhawa mula sa emosyonal. Umupo ako sa sahig ng banyo ng matagal. Ang likod ko ay nakasandal sa bathtub. Hinahayaan ang buong katotohanan ng kanyang kataksilan na durugin ako. Nang sa wakas ay tumayo ako. Naghilamos ako, binindahan ang aking mga buko at bumalik sa computer. Pwedeng maghintay ang sakit. Una, ang trabaho. Inayos ko ang mga video sa isang chronological sequence. Nagsimula ito sa mga inosenteng larawan, mga litrato naming dalawa sa mas masasayang panahon, ang aming kasal, mga bakasyon, mga sandaling mukhang totoo. Pagkatapos, unti-unti, ipinasok ko ang ebidensya. Ang GPS na nagpapakita ng lokasyon niya sa bahay na iyon, ang mga litrato sa mga hotel room, ang maiikling video kung saan makikita siyang kasama siya. Lahat ay binuo sa paraang nagkukwento ng isang malinaw at hindi maikakailang istorya. Noong linggo, nagising ako na may kakaibang kalmado. Ito na ang araw. Darating si Claire bandang 8:00 ng gabi, ayon sa sinabi niya sa akin. Ang pamilya ay darating ng 7:30. Perpekto. Nilinis ko ang apartment hanggang sa kuminang ito. Hindi ito isang bagay na madalas kong gawin, ngunit ngayon bawat detalye ay mahalaga. Gusto kong maging perpekto ang lahat, na para bang may ipinagdiriwang kaming isang bagay na mahalaga. Sa isang banda, totoo naman, ang katapusan ng isang kasinungalingan, ang pagsilang ng katotohanan. Pumunta ako sa SM Supermarket at bumili ng lahat para sa isang eleganteng hapunan. Walang masyadong bongga, pero sapat na para magmukhang selebrasyon. Magandang red wine mula sa paborito ng tatay niya. Beef empanadas na paborito ng nanay niya. Leche flan para sa dessert. Bumili pa ako ng mga sariwang bulaklak at inilagay sa isang florera sa gitna ng hapagkainan. Habang nagluluto ako, natagpuan ko ang sarili kong humuhuni. Ito ay katawa-tawa. Heto ako, naghahanda ng hapunan para sa revelasyon na sisira sa aking pagsasama at malamang nasisira sa ilang relasyon sa pamilya. At humuhuni ako na parang isang normal na linggo lang. Sa palagay ko, ang isip ng tao ay may mga kakaibang paraan upang harapin ang matinding stress. 5:00 ng hapon, nakaayos na ang mesa. Pinalabo ko ang mga ilaw, nagsindi ng ilang kandila. Mukhang romantiko, maligaya. Hindi nakatakas sa akin ang kabalintunaan. Ikinonekta ko ang aking laptop sa malaking TV sa sala, yung binili namin ng magkasama sa Abensons para manood ng mga pelikula. Sinubukan ko kung gumagana ng maayos ang lahat. Handa na ang presentasyon, nakaayos na ang mga video, nakatakda na ang volume. Tiningnan ko ang telepono ko. Mayroon akong mga mensahe ng kumpirmasyon mula sa lahat. Darating si Marta kasama si Roberto. Si Sofia ay darating kasama ang kanyang asawa. Nagkumpirma si Valerie na darating siya. Lahat ay excited para sa sorpresa na inihanda ko para kay Claire. Nagpalit ako ng damit. Pinili ko ang isang polo na regalo niya sa akin noong huling kaarawan ko at slacks. Nag-ayos ako ng buhok, nagpabango. Gusto kong magmukhang maayos. Gusto ko na kapag dumating siya at makita ang gulo na magaganap, hindi niya makokonsol ang sarili sa pag-iisip na iniwan niya ako dahil napabayaan ko ang sarili ko o naging hindi na ako kaakit-akit. Hindi. Maayos ako. Ang problema ay siya. 7:30 tumunog ang doorbell. Si Marta at Roberto. Niyakap ako ni Marta nang may karaniwang init. Ang ganda naman ng lahat ng ito. Sabi niya, tinitingnan ang nakahandang mesa. Napakaswerte ni Claire na magkaroon ka. Salamat, Marta. Sagot ko, ang ngiti sa aking mukha ay parang isang maskara. Sana pagkatapos ng gabing ito, makita nating lahat ang mga bagay ng mas malinaw. Hindi niya nakuha ang ibig kong sabihin. Pumasok siya sa sala, hinahangaan ng mga bulaklak,
Nagkokomento kung gaano ka-cozy ang lahat dahil sa mga kandila. Tinapik ako ni Roberto sa balikat, ang kanyang tahimik na paraan ng pagpapakita ng pag-apruba. Nakaramdam ako ng kaunting konsensya. Ang taong ito ay malapit nang makita ang kanyang anak sa isang liwanag na hindi niya kailanman naisip. Dumating si Sofia makalipas ang ilang minuto kasama ang asawang si Martin. Pumasok si Valerie di nagtagal na may dalang bote ng champagne. Para sa selebrasyon, sabi niya nang may ngiti. Oo, may ipagdiriwang kami sigurado. Pinaupo ko silang lahat sa sala. Nagsilbi ako ng alak, nag-alok ng pulutan. Normal na dumaloy ang usapan. Nag-usap sila tungkol sa trabaho, sa panahon, sa mga bagong kapitbahay sa gusali. Nakilahok ako ng sapat para magmukhang naroroon, ngunit ang isip ko ay nasa ibang lugar. Kay Claire, na nagmamaneho pabalik mula sa Project 6. Sa kung ano ang magiging hitsura niya kapag pumasok siya at makita silang lahat dito. Sa eksaktong sandali na, ang kanyang perpektong mundo ay magsisimulang gumuho. At ano ba ang malaking sorpresa? Tanong ni Sofia nang may kuryosidad. Lahat kami ay naiintriga. Malapit na, sagot ko. Tinitingnan ang aking relo. Alas 7:45 na. Malapit nang dumating si Claire. Tiningnan ako ni Marta nang may pagmamahal. Napakamaalalahanin mo sa kanya. Noon pa man, mula ng araw na makilala mo siya, alam na namin na espesyal ka. Ang mga salita ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Itinuring ako ng babaeng ito na parang anak, at malapit ko nang durugin ang puso niya sa pamamagitan ng pagpapakita kung sino talaga ang kanyang anak. Sa isang sandali lang, pinag-isipan kong kanselahin ang lahat. Sabihin sa kanila na nagkamali lang, na may sakit si Claire, anumang dahilan para itigil ang mangyayari. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang litrato, yung sa anibersaryo sa Baguio. Sana ikaw ang kasama ko dito sa halip na siya. Naalala ko ang 70 gabi ng kasinungalingan, ang mga hungkag na halik, ang paraan kung paano siya mukhang masaya sa bahay ng ibang lalaki habang sa akin ay halos hindi siya ngumiti. Hindi, kailangang mangyari ito. Alas 8:03, narinig ko ang kanyang susi sa pinto. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang sandali. Ang punto kung saan wala nang atrasan. Pumasok si Claire sa apartment, dala ang kanyang maliit na maleta. Basa pa ang buhok mula sa kamakailang ligo. Mukha siyang masaya. Taglay ang ningning na iyon na matagal na niyang itinigil na ibahagi sa akin. Nakasuot siya ng isang kaswal na asul na damit na nagbigay diin sa kanyang mga mata. At nang makita niya ang lahat sa sala, ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago mula sa pagkagulat tungo sa pagkalito. Ano? Nagsimula siyang magsalita, nag-aalangan ang boses. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa kanyang ina patungo sa kanyang ama, sa kanyang kapatid, sa akin. Naghahanap siya ng mga sagot, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyayari. Sorpresa, sabi ko nang mahina kontrolado ang boses. May inihanda akong espesyal para ngayong gabi. Ibinitaw niya ang kanyang maleta sa tabi ng pinto. Nakikita kong nag-iisip siya, sinusubukang kalkulahin kung mapanganib ba ito o hindi. Pumilit siya ng isang ngiti, yung parehong pilit ng ngiti na ginamit niya nung sinabi niyang mag-weekend siya kasama ang mga babae. Naku, mahal, sabi niya, lumalapit sa akin para bigyan ako ng halik. Ang gandang sorpresa naman, hinayaan ko siyang halikan ako. Ito ang pinakamahirap na bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Ang kanyang mga labi, na nasa ibang lalaki ilang oras lang ang nakalipas, ay dumadampi na ngayon sa akin. Nasuklam ako ngunit pinanatili ko ang aking postura. Umupo ka, sabi ko sa kanya. Itinuturo ang espasyong iniwan kong bakante sa tabi ng kanyang ina. May kailangan tayong lahat na makita. May kung ano sa tono ko na siguro ay nagpa-alerto sa kanya dahil nakita ko ang isang kislap ng takot na dumaan sa kanyang mga mata. Pero huli na ang lahat. Napapaligiran siya ng kanyang pamilya. Wala siyang takas. Dahan-dahan siyang umupo, bahagyang nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang kupita ng alak na inalok ko. Kinuha ko ang remote control. Lahat sila ay nakatingin sa akin ngayon. Mausisa, nag-aabang. Si Marta ay may ngiti sa mukha. Si Roberto ay mukhang nalilito ngunit mapagpasensya. Si Sofia ay nakikipagpalitan ng tingin sa kanyang asawa. Sa mga nakalipas na buwan, nagsimula ako. Ang boses ko ay nakakagulat na matatag. Nabuhay ako na may ilang pagdududa.
Ngayong gabi gusto kong ibahagi sa inyong lahat ang aking natuklasan. Dahil naniniwala ako na kapag mahal natin ang isang tao, kapag ang taong iyon ay bahagi ng ating pamilya, karapat-dapat nating malaman ang katotohanan. Nakita ko kung paano namutla si Claire. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang ina ay agad na inilagay ang kamay sa kanyang braso, iniisip na nagulat lang siya. Pinindot ko ang baton. Umiilaw ang screen ng telebisyon. Ang unang imahe na lumabas sa screen ay mula sa aming kasal. Kami ni Claire sa garden sa Tagaytay, nakangiti sa ilalim ng araw, napapaligiran ng mga halamanan na umaabot hanggang sa tanawin. Napabuntong hininga si Marta. Ang gandang araw niyan, bulong niya. Ang sumunod na litrato ay mula sa isang bakasyon sa Baguio. Si Claire sa Mines View Park, na may mga pine tree sa likuran, ang kanyang mga pisngi ay namumula dahil sa lamig. Ngumiti si Sofia. Naalala ko yung biyahe na yan. Ang dami mong pinadalang litrato. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magbago ang mga imahe. Ang screen ay nagpakita ng isang mapa ng GPS. Ang pulang tuldok ng kotse ni Claire ay paulit-ulit na lumitaw sa parehong direksyon. Isang bahay sa Project 6. Ang mga petsa at oras ay malinaw na nakamarka. Martes, Agosto 15, 7:00 p.m. hanggang 9:00 p.m. Huwebes, Agosto 17, 6:30 p.m. hanggang 10:00 p.m. Nagpatuloy ang listahan, linggo-linggo, buwan-buwan. Ano to? Tanong ni Roberto, nalilito ang boses. Tumingin siya kay Claire, naghahanap ng paliwanag. Siya ay tumigil sa paghinga. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Sinubukan niyang tumayo muli, ngunit ang mga salita ay namatay sa kanyang lalamunan nang lumitaw ang susunod na imahe sa screen. Ito ay isang litrato ng harapan ng isang bahay. Isang bahay na malinaw na hindi amin. At sa driveway, nakaparada na parang lehitimong lugar nito, ay ang pilak na kotse ni Claire. Ang litrato ay may petsa at oras. Nitong weekend lang, Sabado ng umaga, 10:47 a.m. Bahay yan ni Marco, sabi ni Sofia ng dahan-dahan. Ang pagkatanto ay tumama sa kanya na parang alon. Humarap siya sa kanyang kapatid, nanlalaki ang mga mata. Claire, ano? Pero nagpatuloy ako. Ang presentasyon ay nagpatuloy, walang awa. Ngayon ay lumitaw ang mga screenshot ng mga mensahe. Hindi ko ipinakita lahat, sapat lang. Yung mga ipinadala ni Claire kay Marco na nagpaplano ng mga pagkikita. Pwede ako sa Martes, late siya sa trabaho. Ngayong weekend sinabi niya na bibigyan niya ako ng space, pwede tayong magdamag. Sana ikaw ang kasama kong gumising tuwing umaga. Itinakip ni Marta ang kamay sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi bago pa niya mapigilan. Claire, anak, anong ginawa mo? Tumayo na si Roberto, nagtagis ang bagang. Siya ay isang taong matipid magsalita, ngunit ang kanyang katahimikan ngayon ay nakakabingi. Tinitingnan niya ang kanyang anak na parang nakatingin sa isang estranghero. Tapos dumating ang mga video, maikli ngunit mapangwasak. Ang una ay nagpakita kay Claire sa isang hotel room, tumatawa habang may nagsasabi ng isang bagay na hindi marinig ng malinaw mula sa labas ng kamera. Ngunit ang kanyang tawa, ang malapit at malambing na tawa, ay hindi maipagkakamali. Gumagalaw ng bahagya ang kamera at sa isang segundo ay nakita ang refleksyon sa isang salamin. Isang lalaki, si Marco, na lumalapit sa kanya mula sa likuran. Hindi, bulong ni Sofia. Ang mga luha ngayon ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi, Claire, parang awa mo na sabihin mong hindi ito totoo. Ang sumunod na video ay mas malala pa. Ito ay bago pa lang, mula 2 linggo lang ang nakalipas. Si Claire sa sala ng bahay ni Marco, nakaupo sa isang sofa na hindi ko nakilala. Nakasuot ng robe na siguradong hindi sa kanya. May hawak siyang kupita ng alak at nakatingin sa isang tao sa labas ng kamera na may ekspresyong dumurog sa puso ko kahit nahanda na ako. Ito ang paraan kung paano niya ako tingnan noong mga unang taon namin. Purong pag-ibig, walang filter. Mahal kita, sabi niya sa video, malinaw at walang pag-aalinlangan ng boses. Lagi kitang minahal. Sana hindi kita pinakawalan. Ang sala ay napuno ng tunog ng pigil na pag-iyak. Humahagulgol na ngayon si Marta. Ang kanyang asawa ay nakaakbay sa kanya, ngunit siya mismo ay basa ang mga mata. Si Valerie ay may takip sa bibig, nasa estado ng pagkabigla. Si Martin, ang asawa ni Sofia, ay hindi mapakali na tumingin sa ibang direksyon,
Hindi alam kung saan titingin. Sa wakas ay natagpuan ni Claire ang kanyang boses. Patayin mo yan, sabi niya. Ngunit ito ay isang bulong lamang. Parang awa mo na, patayin mo yan. Pero may isa pa, ang pinakamasama sa lahat. Ang litrato ng anibersaryo sa Baguio. Ako ang kumuha nito, iniisip na kinukuhanan ko ang isang sandali ng ibinahaging kaligayahan. Sa screen ay lumitaw ang mensaheng ipinadala niya kay Marco ng mismong gabing iyon. Sana ikaw ang kasama ko dito sa halip na siya. Nagbibilang ako ng mga araw hanggang sa makapiling kitang muli sa iyong mga bisig. Ang sa atin lang ang totoo. Nagkaroon ng isang sandali ng ganap na katahimikan. Walang gumagalaw, walang humihinga. Tapos biglang tumayo si Roberto na halos tumumba ang kanyang upuan. Aalis na tayo, sabi niya kay Marta. Nanginginig ang boses sa emosyong pilit niyang pinipigilan. Ngayon na, itay pakiusap. Sa wakas ay tumayo si Claire, sinusubukang abutin siya. Hayaan mong magpaliwanag ako. Magpaliwanag ng ano? Humarap si Roberto sa kanya at ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang totoong galit. Ipaliwanag kung paano mo sinira ang isang mabuting tao. Kung paano mo kami niloko lahat. Kung paano mo tinalikuran ang lahat ng itinuro namin ng nanay mo tungkol sa dangal at respeto. Nagkamali ako. Umiiyak na si Claire ngayon. Ang mga luha ay tumutulos sa kanyang mukha na sinisira ang kanyang maingat na inilagay na makeup. Katangahan yun ako. Hindi yon pagkakamali. Pinutol ko siya. Ang boses ko ay humihiwa sa hangin na parang kutsilyo. Lahat sila ay napalingon sa akin. Nanatili akong tahimik sa buong presentasyon, hinahayaan ang mga imahe na magsalita. Ang pagkakamali ay isang bagay na ginagawa mo minsan, sa isang sandali ng kahinaan. Ito ay sistematiko. Pinlano. Sa loob ng maraming buwan, tiningnan mo ako sa mata at nagsinungaling ka. Hinalikan mo ako ng parehong mga labi na humalik sa kanya. Natulog ka sa kama natin pagkatapos mong manggaling sa kama niya. Lumapit ako sa kanya at nakita ko siyang umatras. May takot sa kanyang mga mata ngayon. Hindi pisikal na takot. Alam niyang hinding-hindi ko siya sasaktan sa ganoong paraan. Ito ay takot sa isang bagay na mas malala. Nakilala ko na siya. Na nakita ko na ang tunay niyang mukha at hindi na niya ako maloloko muli. Iniisip ko kung ano ang nagawa kong mali. Patuloy ko, ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Ginugol ko ang maraming gabi na sinusubukang intindihin kung saan ako nagkulang. Kung hindi kita binigyan ng sapat na atensyon. Kung hindi ko pinaramdam na mahal ka. Kung naging boring na ako. At sa lahat ng oras na to, hindi pala ako ang problema. Ikaw. Ikaw at ang kawalan mo ng kakayahang maging tapat. Na magkaroon ng lakas ng loob na tapusin ang isang bagay bago magsimula ng bago. Minahal kita. Bulong niya. Mahal kita. Ito kasing si Marco. Nalito ako. Hindi. Matatag kong pinutol. Huwag mong sabihin sa akin na minahal mo ako. Ang pag-ibig ay hindi nagsisinungaling. Ang pag-ibig ay hindi nanloloko. Ang pag-ibig ay hindi nagsusulat sa ibang lalaki na sana ay nasa lugar ko siya. Kung ano man ang naramdaman mo para sa akin, kung mayroon man, hindi yun pag-ibig. Ito ay kaginhawaan. Komportable ka. O baka imahe lang ito ng kung ano ang inaakala mong dapat maging buhay mo. Lumapit si Sofia sa kanyang kapatid. Ngunit nang sinubukan siyang yakapin ni Claire, lumayo si Sofia. Paano mo nagawa? Tanong niya. Basag ang boses. Nag-uusap tayo tungkol sa kanya. Sinasabi ko sa iyo kung gaano ka kaswerte. At sa lahat ng oras na ito, ginagawa mo pala ito. Tumingin si Claire sa paligid ng sala. Naghahanap ng mga kakampi, sinumang magtatanggol sa kanya. Ngunit lahat sila ay umiwas ng tingin. Umiiyak si Marta sa mga bisig ni Roberto. Si Valerie ay nakatingin sa sahig. Si Martin ay parang gustong maglaho. Akala ninyong lahat kilala ninyo siya, sabi ko. Tinitingnan ang pamilyang minahal ko na rin na parang sarili ko. Akala ninyo siya ang kahangahangang taong ito perpekto. At naniwala rin ako. Pero ang babaeng mahal ninyo ay nabubuhay lang sa inyong imahinasyon. Ang totoo ay ito, ang nakikita ninyo ngayon. Ang pumili ng panloloko kaysa katapatan. Ang sumira ng isang pamilya dahil wala siyang lakas ng loob na sabihin ang totoo. Natatakot ako, sinubukan ni Claire muli, desperado ang boses. Natatakot akong saktan ka, nasaktan ang lahat. Kaya sinaktan mo ako ng palihim, sagot ko. Dahil mas mabuti yon, di ba? Lokohin ako,
Iparamdam sa akin na nababaliw ako sa tuwing may kutob akong may mali, pagdudahan ng sarili kong pangunawa sa realidad. Mas malumanay yon kaysa sa maging tapat lang. Inakay na ni Roberto si Marta papunta sa pinto. Huminto siya sandali at tumingin sa akin. Pasensya na, simpleng sabi niya. Pasensya na at kinailangan mong pagdaanan ito. Mas mabuti ka kaysa sa nararapat sa anak ko. Ang mga salita mula sa sarili niyang ama ang nagpahagulgol kay Claire. Bumagsak siya sa sofa. Ang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mga kamay. Umiiyak ng may tindi na maaaring nakakaantig kung hindi ko lang alam na resulta lang ito ng pagkakahuli, hindi ng tunay na pagsisisi. Isa-isa, umalis silang lahat. Huminto si Sofia sa pinto. Tiningnan ng kanyang kapatid sa huling pagkakataon na may ekspresyon ng matinding pagkadismaya at umalis ng walang imik. Bumulong si Valerie ng sorry talaga sa direksyon ko bago nawala sa pasilyo. Tumango lang si Martin ng may respeto bago sumunod sa kanyang asawa. At pagkatapos ay kami na lang ni Claire ang naiwan. Ang apartment na naging tahanan namin ay parang isang bakanteng entablado matapos ang palabas. Ang mga kandila ay kumikislap pa rin. Ang pagkaing inihanda ko ay nasa mesa pa rin, hindi nagalaw. Ang alak sa mga kopita hindi na inom. Tumingin siya sa akin mula sa sofa, kumalat ang makeup, magulo ang buhok, tuluyang nawasak. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya sa mahinang boses. Isinuot ko ang aking jacket, yung iniwan kong handa sa likod ng isang upuan. Gusto kong umalis ka, simpleng sabi ko. Impake mo kung anong kailangan mo ngayong gabi, ang iba ay ipapadala ko na lang. Saan ako pupunta? Ang tanong ay nakakatawa sana kung hindi ito nakakaawa. Hindi ko alam, Claire. Siguro sa bahay kung saan ka nag-weekend. Baka may espasyo si Marco para sa iyo ngayong hindi mo na kailangang magtago. Naglakad ako papunta sa pinto. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong mapunta sa kahit saang lugar maliban dito. Galit ka ba sa akin? Pinigilan ako ng boses niya. Humarap ako para tingnan siya sa huling pagkakataon. Hindi. Tapat kong sinabi. Ang galit ay nangangailangan ng damdamin at wala na akong nararamdaman para sa iyo. Para ka na lang isang estranghero na nakilala ko noon. At kasabay niyon, lumabas ako ng apartment. Dahan-dahang isinara ang pinto sa likuran ko. Narinig ko ang kanyang mga hikbi sa kabilang bahagi ng pinto, ngunit nagpatuloy ako sa paglakad. Naghagdan ako pababa sa halip na mag-elevator. Kailangan ko ang dagdag na oras para iproseso ang ginawa ko. Sa labas, sinalubong ako ng gabi ng Maynila sa karaniwang gulo nito. Mga kotseng dumadaan, mga taong naglalakad, ang malayong tunog ng musika mula sa isang bar. Nagpatuloy ang buhay, walang pakialam sa personal kong drama. At sa kawalang pakialam na iyon, nakahanap ako ng kakaibang ginhawa. Hindi huminto ang mundo. Hindi ko rin kailangang huminto. Naglakad ako ng walang patutunguhan sa loob ng maraming oras sa mga kalye ng BGC. Nadaanan ko ang mga parke na kabisado ko, mga coffee shop kung saan kami nagkape noon. Ang kanto kung saan ako lumuhod para mag-propose sa kanya isang maulan na hapon ng Abril. Bawat lugar ay isang multo ng inakala kong naging kwento namin. Ngayon, natanto ko na baka palagi itong naging kwento ko lang at siya ay isang aktres lang na gumaganap ng isang papel. Paulit-ulit na nag-vibrate ang telepono sa bulsa ko. Mga mensahe mula kay Claire, malamang, ngunit wala akong lakas na basahin ang mga ito. Hindi pa. Sa halip, nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa sumakit ang aking mga binti, hanggang sa nagsimulang tumahimik ang lungsod sa mga unang oras ng madaling araw, kung kailan sa wakas ay humihinga ang Maynila. Napunta ako sa isang bangko sa harap ng Manila Bay Walk. Ang maitim na tubig ay nasa harap ko, ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa ibabaw nito na parang mga nahulog na bituin. May kakaibang kapayapaan dito, sa espasyong ito sa pagitan ng gabi at pukang liwayway, kung saan ang lumang lungsod ay naghahanda upang maging bagong lungsod. Naisip ko ang aking ama na namatay noong ako ay 20 taong gulang. Siya ay isang taong may matibay na prinsipyo, minsan ay masyadong mahigpit, ngunit laging tapat hanggang sa punto ng sakit. Anak, sabi niya sa akin minsan, ang karakter ng isang tao ay makikita sa kung paano siya kumilos kapag walang nakatingin. Kung nabubuhay siya, malamang ay sasabihin niyang tama ang ginawa ko. O baka pagsasabihan niya ako dahil ginawa ko ito sa publiko. Hindi ko na malalaman. Nagsimulang magliwanag ang langit sa kulay rosas at kahel. Nandoon pala ako buong gabi nang hindi namamalayan. Ang telepono ko,
ay may 17 missed calls at 32 mensahe. Sa pagkakataong ito, binuksan ko ang mga ito. Ang unang 5 ay mula kay Claire. Mga pakiusap, paghingi ng tawad, mga paliwanag na walang ipinapaliwanag. Please, mag-usap tayo. Kaya kong magbago. Nagawa ko ang isang kahilahilakbot na pagkakamali. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Pinura ko ang mga ito nang hindi binabasa ng buo. Tapos may mga mensahe mula kay Sofia. Kailangan ko ng oras para iproseso ito. Hindi ako makapaniwala na kayang gawin ng kapatid ko ang ganito. At pagkatapos 1 oras ang lumipas. Okay ka lang ba? Please ipaalam mo sa akin na okay ka. Sumulat si Martha. Wala akong masabi para ipahayag kung gaano ako nagsisisi. Palagi kitang itinuring na anak. Hanggang ngayon, walang anumang kasalanan mo ito. Kahit si Roberto, ang taong matipid magsalita ay nagpadala ng maikling mensahe. Mabuti kang tao. Itaas mo ang noo mo. Sinagot ko lang si Sofia. Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala. Hindi ito ganap na totoo pero magiging totoo rin kalaunan. Pagbalik ko sa apartment, 8:00 na ng umaga. Hindi ko alam kung ano ang aasahan. Isang bahagi ko ay natatakot na baka nandoon pa rin si Claire, handa para sa isa pang komprontasyon. Isa pang yugto ng luha at mga pangakong walang laman. Ngunit nang buksan ko ang pinto, ang katahimikang sumalubong sa akin ay iba kaysa sa mga nakaraang araw. Ito ay isang permanenteng katahimikan, pinal. Wala na siya. Hindi lahat ng gamit niya pero ang mga mahahalaga ay wala na. Ang kanyang toothbrush ay wala na sa banyo. Ang aparador ay may mga bakanteng espasyo kung saan dating nakasabit ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga paboritong sapatos ay nawala na. Nag-iwan siya ng isang sulat sa mesa sa kusina. Nakasulat sa perpektong sulat kamay na iyon na palaging tila elegante sa akin. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako. Ni hindi ko inaasahan na maiintindihan mo ako. Gusto ko lang malaman mo na hinding-hindi ko sinasadyang saktan ka ng ganito. Naging duwag ako. Naging makasarili ako. At ngayon ay kailangan kong mabuhay na alam kong sinira ko ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Titira muna ako sa bahay ni Marco. Ipapakuha ko ang natitira kong mga gamit kapag nakahanap na ako ng sarili kong lugar. Nasa email na ang mga papeles ng diborsyo. Napirmahan ko na. Claire, kinuyumos ko ang sulat sa aking kamay. Kahit ngayon, kahit pagkatapos ng lahat, may isang bahagi sa akin na nasasaktan. Hindi para sa kanya, kundi para sa nasayang na oras, para sa mga sirang ilusyon, para sa hinaharap na inakala kong mangyayari at hindi na kailanman mag-e-exist. Napag-usapan namin ang pagkakaroon ng mga anak, ang pagbili ng mas malaking bahay, ang pagtanda ng magkasama. Lahat ng iyon ay naglaho na parang usok. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Ang apartment ay tila masyadong malaki at masyadong maliit ng sabay. Masyadong malaki dahil ang kanyang pagkawala ay lumikha ng mga bakanteng espasyo na dati ay wala. Masyadong maliit dahil bawat sulok ay may alaala na mas gugustuhin kong hindi na balikan. Dumating si Sofia para bisitahin ako makalipas ang 3 araw. Nagdala siya ng empanada mula sa bakery sa kanto at isang bote ng red wine. Naupo kami sa balkonahe, kumakain sa halos komportableng katahimikan. Nakausap ko siya. Sa wakas ay sinabi ni Sofia, tinitingnan ang kanyang baso. Wasak na wasak siya. Wala akong sinabi. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Alam kong sinaktan ka niya. Alam kong hindi mapapatawad ang ginawa niya. Patuloy ng dati kong bayaw. Pero kapatid ko pa rin siya. At ang bahagi ko na nagmamahal sa kanya ay nakikipaglaban sa bahagi na dismaya at galit. Naiintindihan ko, sabi ko, at totoo yon. Walang humihiling sa iyo na pumili ng panig. Sabi niya iniwan siya ni Marco. Humalakhak si Sofia ng mapait. Mukhang nang naging totoo na ang sitwasyon nang hindi na lang ito ang kapanapanabik na lihim na romansa, natanto niyang ayaw niya talagang makasama si Claire. Kakatwa, di ba? Dapat ay nasiyahan ako sa impormasyong iyon. Isang uri ng poetikong hustisya, ngunit kawalan lang ang naramdaman ko. Ginawa niya ang kanyang pinili, sabi ko. Ngayon kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Umiiyak si Inay gabi-gabi, patuloy ni Sofia. Hindi dahil kay Claire, o hindi lang dahil sa kanya. Umiiyak siya para sa iyo. Sabi niya, nawalan siya ng anak. Mas masakit iyon kaysa sa inaasahan ko.
Minahal ko ang pamilyang iyon na parang sarili ko. Si Marta ay naging higit pang ina sa akin sa loob ng 5 taon kaysa sa sarili kong biolohikal na ina sa buong buhay ko. Ang mawala iyon, ang mawala silang lahat, ay isang sakit na hindi ko inaasahan. Pwede ka pa ring maging bahagi ng pamilya, malumanay na sabi ni Sofia. Hindi mo kailangang mawala kaming lahat dahil lang nagkamali si Claire. Hindi yon pagkakamali, sabi ko. Inuulit ang mga salitang ginamit ko noong gabing iyon. Ang mga pagkakamali ay aksidente. Ito ay isang pagpili, maraming pagpili, sa loob ng mahabang panahon. Malungkot na tumango si Sofia. Tama ka, pero kahit na huwag kang mawawala, okay? Mahalaga ka sa amin. Pagkaalis niya nanatili ako sa balkonahe na pinapanood ang lungsod. Naisip ko kung paano kami nakarating dito. May mga senyales ba akong binaliwala? Mga sandali kung saan maaari akong nakialam, nagtanong, nagpilit ng isang mahirap na usapan bago pa huli ang lahat? Malamang. Ngunit alam ko rin na wala sa mga iyon ang mahalaga ngayon. Tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero. Muntik ko nang hindi sagutin, ngunit may nag-udyok sa akin na gawin ito. Hello? Hello? Nag-aalangan ang boses sa kabilang linya, lalaki. Si Marco to. Saglit, hindi ako nakapagsalita. Sa lahat ng taong inaasahan kong tatawag, siya ang nasa huli ng listahan. Anong kailangan mo? Mas malamig ang boses ko kaysa sa inaasahan. Gusto kong humingi ng tawad, mabilis niyang sinabi. Alam kong wala itong halaga, alam kong malamang galit na galit ka sa akin, pero kailangan kong sabihin. Wala akong ideya na kasal pa siya noong una. Nang sabihin niya sa akin, nahook na ako, naging makasarili ako na ipinagpatuloy ko pa. Mali yon. At pasensya na kung naidulot ko sa iyo ang sakit na ito. Gusto ko siyang sigawan. Gusto kong sabihin sa kanya na magpunta sa impyerno, na ang kanyang paghingi ng tawad ay walang ibig sabihin, na tumulong siyang sirain ang buhay ko. Ngunit iba ang lumabas sa bibig ko. Minahal mo ba siya? Tanong ko. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Akala ko. O baka minahal ko lang ang ideya niya, ang babae siya noong unang beses kaming magkasama. Pero nang lumabas ang lahat, nang tumira siya sa akin na inaasahang magsisimula kami ng bagong buhay, natanto ko na kung nagawa niyang lokohin ka, lolokohin niya rin ako. Tama ka, simpleng sabi ko. Kung may halaga man, patuloy ni Marco, sa tingin ko mahal ka talaga niya. Sa kanyang magulo at makasariling paraan, mahal ka niya. Hindi niya lang alam kung paano kami parehong pakawalan. Gusto niya pareho. Well, ngayon wala na siyang kahit sino, sagot ko. Oo, sang-ayon niya. Ngayon wala na siyang kahit sino. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, umupo ako sa sofa na may isang baso ng whiskey. Tanghali pa lang pero wala akong pakialam. Naisip ko si Claire marahil ay nasa isang maliit at malungkot na apartment. Walang pamilya, walang asawa, walang kalaguyo. Isang bahagi ko ay gustong maawa sa kanya. Pero hindi ko kaya. Hinukay niya ang sarili niyang libingan gamit ang mga kasinungalingan at panloloko. Tumunog muli ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, isang email mula sa aking abogado. Handa na ang mga papeles ng diborsyo. Ang kailangan na lang ay ang pirma ko. Tinitigan ko ang screen ng matagal. Totoo na ito. Ang opisyal na pagtatapos ng lahat ng binuo namin. Pinirmahan ko ang mga dokumento ng elektroniko. Bawat pirma ay parang pagsasara ng pinto. Ang pinto ng apartment na ibebenta namin. Ang pinto ng joint bank account na hahatiin. Ang pinto ng kasal na isinumpa kong magtatagal magpakailanman. Nang matapos ako, may naramdaman akong hindi inaasahan. Ginhawa. Hindi ito kaligayahan. Hindi ito kumpletong kasiyahan. Ngunit ito ang simula ng isang bagay. Ang simula ng katapusan. Marahil. O baka ang katapusan ng simula. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng unang mahimbing na tulog sa loob ng maraming linggo. Hindi ko napanaginipan si Claire o si Marco o ang mga kataksilan. Napanaginipan ko ang dagat, mga alon na dumarating at umaalis. May tinatangay sa bawat pag-urong. At nang magising ako kinaumagahan na may sikat ng araw na pumapasok sa mga kurtinang pinili niya, natanto ko na sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako nakakadena sa nakaraan. Tumayo ako, nagtimpla ng kape at tumingin sa paligid ng apartment. May mga dapat gawin. Mga bagay na dapat baguhin, mga alaala na dapat ibalot.
Isang buhay na dapat muling buuin. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang matuklasan ko ang kanyang kataksilan, naramdaman kong posible ito. Hindi madali, ngunit posible. Binuksan ko ng maluwag ang mga bintana. Hinahayaan ang sariwang hangin ng umaga na pumasok at linisin ang mga huling bakas ng pabango na iniwan niya. Oras na para magsimulang muli. Lumipas ang 3 buwan bago ako tuluyang nagpasya na lumipat. Ang apartment sa BGC ay may masyadong maraming multo. Masyadong maraming alaala na ayaw manatiling nakabaon. Bawat sulok ay nagpapaalala sa akin sa kanya. Ang kusina kung saan kami nagluluto tuwing linggo. Ang balkonahe kung saan kami nagkakape sa hapon. Ang kama kung saan kami nagmahalan at kung saan din kami nagkaroon ng aming mga huling tahimik na away. Nakahanap ako ng lugar sa poblasyon Makati, mas maliit ngunit mas maliwanag. Isang studio unit sa ika-4 na palapag na may malalaking bintana na nakatanaw sa isang kalyang may linya ng mga puno. Ito ay akin, ganap na akin, walang ibinahaging kasaysayan, walang mga alaala na hindi pag-aari ko lamang. Sa araw ng paglipat, tumulong si Sofia. Nagdala siya ng mga kahon at kape at isang masayang playlist na pinatugtog niya habang nag-e-empake kami. Hindi niya binanggit si Claire at ipinagpasalamat ko ang katahimikan sa paksang iyon. Ang ilang sakit ay mas mabuting hindi na binibigkas. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba? Sabi ko sa kanya habang binabalot ang isang plato sa dyaryo. Hindi ko siya namimiss. Namimiss ko ang ideya niya. Ang taong akala ko ay siya. Tiningnan ako ni Sofia ng may pag-unawa. Normal yan. Nagluluksa ka para sa kung ano ang inakala mong mayroon ka, hindi para sa kung ano talaga ito. Eksakto. Tumango ako. Parang nagluluksa para sa isang multo. Nang matapos kaming mag-empake, umupo kami sa sahig ng bakanteng sala na papaligiran ng mga kahon. Ang apartment ay mukhang mas malaki ng walang mga muebles, mas tapat sa anumang paraan. Ang mga marka sa pader kung saan nakasabit ang mga litrato, ang bahagyang mantsa sa carpet, lahat ay nakalantad sa liwanag. Nangangamusta siya minsan, malumanay na sabi ni Sofia. Hindi ko ito binabanggit para pasamain ang loob mo. Gusto ko lang. Naisip ko na dapat mong malaman. Kumusta siya? Tanong ko, nagulat na may pakialam pa rin ako kahit kaunti. Nag-iisa, nagtatrabaho, umuuwi sa apartment niya, nagtatrabaho ulit. Hindi masyadong lumalabas. Sa tingin ko, nawala ang karamihan sa mga kaibigan niya nang malaman nila ang ginawa niya. Huminto si Sofia. Sabi ni Inay nagte-therapy siya. Mabuti yan, tapat kong sinabi. Sana mahanap niya kung ano man ang hinahanap niya. Napakabait mo. Obserbasyon ni Sofia. Hindi ito kabaitan, sagot ko. Ito ay kawalan ng pakialam. At maniwala ka sa akin, mas masarap yan sa pakiramdam kaysa sa galit. Ang galit ay nagpapanatili sa iyong konektado sa taong nanakit sa iyo. Ang kawalan ng pakialam ay nagpapalaya sa iyo. Sa bago kong apartment, nagsimula akong bumuo ng isang buhay na akin lamang. Bumili ako ng mga muebles na ako lang ang pumili nang hindi kinakailangang kumonsulta sa panlasa ng iba. Pininturahan ko ang isang pader ng madilim na asul dahil lang sa matagal ko nang gustong gawin ito. Iniwan ko ang mga pinggan sa lababo sa gabi nang hindi nakakaramdam ng konsensya. Maliit na kalayaan na parang napakalaki. Bumalik ako sa gym, isang bagay na tinalikuran ko maraming taon na ang nakalipas. Nagsimula akong tumakbo tuwing umaga, bago pa man tuluyang magising ang lungsod. Mayroong parang pagmumuni-muni sa ritmo ng aking mga paa sa semento, sa hapdi sa aking mga baga, sa pawis na naglilinis ng higit pa sa mga lason. Isang gabi, 6 na buwan pagkatapos ng paghihiwalay, nasa isang bar ako sa poblasyon kasama ang mga kaibigan. Live music, craft beers, ang tipo ng lugar na kasusuklaman ni Claire dahil masyadong hipster. Natanto ko na nakangiti ako, tunay na nakangiti, sa unang pagkakataon sa tila napakatagal na panahon. Mukha kang maayos, sabi ni Paulo, ang matalik kong kaibigan mula pa nung kolehiyo. Parang yung dating ikaw, yung nakilala ko bago kanya ginawang mas seryosong tao. Iyon ba ang nangyari? Nawala ko ba ang sarili ko sa pagsasamang iyon? Hindi sa dramatikong paraan na nakikita mo sa mga pelikula, kundi unti-unti, inaayos ang aking mga gilid para mas magkasya sa kanya hanggang sa hindi ko na makilala ang sarili kong hugis. Masarap ang pakiramdam ko, inamin ko. Mas mabuti kaysa sa inaasahan kong mararamdaman. May dinidate ka na ba?
Tanong ni Tina, isa pang kaibigan sa grupo. Wala, sagot ko. At hindi ako nagmamadali. Natututo muna akong i-enjoy ang sarili kong kumpanya. Totoo yon. Ang mga katapusan ng linggo na dati kong kinatatakutan dahil sa kawalan ay naging sagrado na ngayon. Nagbasa ako ng mga libro na matagal ko nang ipinagpaliban. Nagluto ako ng mga detalyadong pagkain para lang sa akin. Nag-solo travel ako sa La Union para sa isang long weekend at ginugol ang maraming oras sa paglalakad sa tabing dagat nang hindi kinakailangang kumonsulta sa sinuman, nang hindi kinakailangang isaalang-alang ang mga kagustuhan ng ibang tao. Isang hapon, halos isang taon pagkatapos ng gabing iyon na puno ng pighati at paglaya, nagkakape ako sa isang coffee shop sa kanto nang makita ko si Claire. Ito ay ganap na hindi sinasadya. Nasa kabilang kalsada siya naghihintay ng traffic light. Iba ang hitsura niya. Mas maikli ang buhok, mas simpleng damit na para bang tumigil na siyang subukang magpa-impress. Nagtagpo ang aming mga mata sa isang segundo. Nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay isang bagay na parang hiya. Itinaas niya ang kanyang kamay sa isang mahiyang pagbati. Tumango ako bilang tugon. Nagbago ang ilaw at tumawid siya, nawala sa karamihan. Naghintay akong makaramdam ng kung ano. Galit, sakit, pananabik. Ngunit ang tanging naramdaman ko ay isang banayad na lungkot. Yung tipo na nararamdaman mo kapag nakakita ka ng isang lumang litrato ng isang taong dati mong kilala. Siya ay naging isang saradong kabanata na ng aking buhay. Mahalaga, oo. Nakatulong sa paghubog tiyak, ngunit tapos na. Tumawag si Marta sa aking kaarawan. Nagpapanatili kami ng paminsan-minsang kontak, mga mensahe paminsan-minsan, ngunit ito ang unang tunay na tawag. Maligayang kaarawan, anak, sabi niya. At ang salitang anak ay nagpuno pa rin sa akin ng init. Gusto kong malaman kung gusto mong pumunta para sa hapunan sa linggo. Mag-iihaw si Roberto. Hindi mo kailangang gawin yan, Marta, sabi ko. Alam kong komplikado dahil kay Claire. Ginawa ni Claire ang kanyang mga desisyon, matatag niyang pinutol. Ginawa namin ang amin, at pinili naming hindi ka mawala. Pamilya ka namin, mayroon man siya o wala. Pumunta ako sa handaan. Kakaiba noong una, na nasa bahay na yon na maraming beses kong binisita kasama si Claire. Ngunit tinanggap ako ng pamilya ng may mainit na yakap at madaling usapan. Hindi nabanggit si Claire. Hindi bilang isang elepante sa silid na iniiwasan ng lahat, kundi bilang isang paksa na hindi na lang mahalaga. Inihiwalay ako ni Roberto habang niluluto ang inihaw. May gusto akong malaman mo, sabi niya. Ang kanyang mabigat na kamay ay nasa aking balikat. Ang ginawa mo noong gabing iyon, ang paglalantad sa kanya sa harap ng lahat, maraming tao ang titingin doon bilang malupit. Naging tensyado ako, naghahanda para sa isang sermon. Pero ako, hindi, patuloy niya. Nakikita ko ito kung ano ito. Hustisya, hindi paghihiganti. Hustisya. Binigyan mo siya ng maraming pagkakataon na maging tapat at pinili niyang magsinungaling. Tiniyak mo lang na lalabas ang katotohanan. Nangangailangan iyon ng lakas ng loob. Ang kanyang mga salita ay nangangahulugang higit pa kaysa sa kaya kong ipahayag. Ang taong ito, na ang anak ay nagtaksil sa kanyang tiwala, tulad ng sa akin, ay binibigyang halaga ako. Sinasabi niya sa akin na hindi ako ang kontrabida sa kwentong iyon. 1 taon at kalahati pagkatapos ng paghihiwalay, nakilala ko si Andrea sa isang bookstore sa Cubao Expo. Hinahanap niya ang parehong libro na hinahanap ko, isang nobela ni Murakami. At nauwi kaming nag-usap sa loob ng 1 oras sa coffee shop sa tabi. Siya ay isang propesor sa panitikan, may nakakahawang tawa, at nang tanungin niya ako kung may relasyon ako, nasabi kong, wala nang hindi nararamdaman ang bigat ng nakaraan sa salitang iyon. Hindi ako nagmadali. Dahan-dahan kami. Sinadya. Mga kape na nagiging hapunan. Mga paglalakad sa lungsod. Mga pag-uusap na tumatagal hanggang madaling araw. At nang sa wakas ay ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Claire, tungkol sa kataksilan at sakit. Ginawa ko ito ng walang kapaitan. Ito ay isang kwento lamang, ang aking kwento. Ngunit hindi na ako nito binibigyang kahulugan. Napatawad mo na ba siya? Tanong ni Andrea isang gabi, nakayakap sa aking sofa. Hindi ko alam kung napatawad ko na siya. Inamin ko, pero pinakawalan ko na siya. At baka mas mahalaga yon. Hinalikan ako ni Andrea ng malambot. Alam mo ba kung anong gusto ko sa iyo? Hindi ka sira. Nasaktan ka, oo.
Pero hindi mo hinayaang sirain ka nito. Tama siya. Maaari sana akong lumubog sa kapaitan. Maaari kong hinayaan ang kataksilan ni Claire na gawin akong isang taong mapaghinala at sarado. Ngunit iba ang pinili ko. Pinili kong maghilom. Pinili kong lumago. 2 taon pagkatapos ng gabing iyon, nasa apartment ko ako na naghahanda ng almusal 1 linggo ng umaga. Si Andrea ay nasa shower na kumakanta ng wala sa tono at ang tunog na iyon ay nagpuno sa akin ng isang simpleng kagalakan. Ang araw ay pumapasok sa mga bintana, pinipintahan ang lahat ng ginto. Tumunog ang telepono ko na may mensahe mula kay Paolo na nag-iimbita sa akin sa isang inuman mamayang hapon. Tumayo ako sa gitna ng aking kusina at natanto ko na masaya ako. Hindi ang maingay at pakitang tao na kaligayahan na meron ako kay Claire, kung saan ang bawat sandali ay kailangang idokumento at ibahagi. Ito ay isang tahimik, malalim, tunay na kaligayahan. Ito ang kaligayahan na nagmumula sa pagkakilala sa iyong sarili, sa pagiging payapa sa iyong nakaraan, sa hindi pagkukunwari na ikaw ay isang taong hindi ikaw. Naisip ko si Claire saglit. Iniisip kong kumusta na siya. Nabanggit sa akin ni Sofia na may nakilala siyang bago, na tila nagsisikap na ayusin ang sarili. Natutuwa ako para sa kanya sa isang malayong paraan. Hindi dahil sa may pakialam pa ako sa kanya, kundi dahil walang sino man ang nararapat na manatiling nakakulong sa kanilang pinakamasamang sandali magpakailanman. Lahat tayo ay nararapat sa pagkakataong lumago. Ngunit higit sa lahat, naisip ko ang aking sarili. Ang lalaki noong araw na natuklasan ko ang kanyang kataksilan, wasak at nawawala. Sa kung paano ang lalaking iyon ay gumawa ng desisyon na hindi maging biktima, na bawiin ang kanyang dignidad sa tanging paraan na alam niya. Sa kung paano siya naglakad sa apoy at lumabas sa kabilang panig, hindi walang mga peklat, ngunit buo. Lumabas si Andrea mula sa shower na suot ang aking robe. Basa ang buhok, walang makeup. Mukha siyang maganda sa natural na paraan. Walang pagkukunwari. Anong iniisip mo? Tanong niya nagnakaw ng 1 piraso ng aking toast. Iniisip ko na nagkaroon siya ng weekend niya. Sabi ko, inuulit ang mga salitang naisip ko noong gabing iyon matagal na ang nakalipas. Pero nakuha ko ang kalayaan ko. Tiningnan ako ni Andrea na nalilito sa 1 segundo. Pagkatapos ay naintindihan niya. Ngumiti siya at hinalikan ako. Nag-iwan ng lasa ng kape sa aking mga labi. At ginamit mo ang kalayaang iyon ng matalino, sabi niya. Tama siya. Ang paghihiganti ay hindi ang punto. Ang pampublikong paglalantad ay hindi tungkol sa pagpapahiya sa kanya, bagaman alam kong iyon ang naging resulta. Ito ay tungkol sa pagtanggi na maging kasabwat sa sarili kong panloloko. Ito ay tungkol sa pagtingin sa salamin at alam kong naging tapat ako, kahit na masakit. Lalo na kapag masakit, nagpatuloy ang buhay. Ang mga araw ay naging mga linggo. Ang mga linggo ay naging mga buwan. Na-promote ako sa trabaho. Kami ni Andrea ay lumipat ng magkasama sa isang mas malaking apartment sa Kapitolyo. Nag-ampon ako ng 1 aso, 1 askal na natagpuan ko sa kalye, at ngayon ay natutulog sa paanan ng aming kama. Maliit na bagay, simpleng sandali, na nagdaragdag sa isang bagay na mas malaki. Isang buhay na nabuhay sa katotohanan. Minsan, sa mga tahimik na gabi, naiisip ko pa rin ang gabing iyon. Ang mga mukha ng kanyang pamilya, habang ang katotohanan ay lumalabas sa harap nila. Si Claire na bumabagsak sa sofa, sa kung paano ako naglakad palabas ng pinto nang hindi lumilingon. Hindi ko ito pinagsisisihan, hindi eksakto. Ngunit naiintindihan ko na ito ay isang mahalagang sandali, isa na nagbago sa akin sa mga paraan na natutuklasan ko pa rin. Natutunan ko na ang hustisya ay hindi palaging dumarating na may malinis at kasiya siyang pagtatapos. Minsan ito ay magulo at komplikado. Minsan nakakasakit ito ng mga inosenteng tao. Ngunit natutunan ko rin na ang sariling dignidad ay nagkakahalaga ng presyo ng abala ng iba. Na ang pagsasabi ng totoo, kahit na ito ay mapangwasak, ay mas mahusay kaysa sa pamumuhay sa isang komportableng kasinungalingan. Ang paghihiganti, natuklasan ko, ay hindi matamis. Hindi ito masarap sa pakiramdam sa paraang pinaniniwalaan mo sa mga pelikula. Ngunit ang kalayaan na dumating pagkatapos, iyon ay matamis. Ang kalayaan na maging tapat sa iyong sarili, na hindi dalhin ang bigat ng mga lihim ng ibang tao, na bumuo ng isang buhay batay sa mga katotohanan sa halip ng mga ilusyon.
Pinili ni Claire ang kanyang landas. Pinili ko ang akin. At habang lumulubog ang araw sa Maynila, pinipintahan ang langit ng lila at kahel, natanto ko na sa wakas, pagkatapos ng lahat ng panahong ito, payapa na ako sa pagpiling iyon. Hindi ito isang perpektong masayang pagtatapos. Ang tunay na buhay ay bihirang ganoon, ngunit ito ang aking pagtatapos at iyon ay sapat na.